Ang pagkakaroon ng isang masusing pag-aaral at ibang mga alituntunin na dapat sundin sa paglalayag at pagpapatakbo ng isang bangka o barko, at ang pagkapasa sa pagsusulit tungkol sa paglalayag para sa kaligtasan hindi lang sa sarili kundi pati na rin sa mga pasahero mo. Hanggang ang tao ay patuloy sa paglalayag sa napakalawak na karagatan, ang kwento tungkol sa mga nawawalang barko ay patuloy na nagiging inspirasyon ng karamihan sa mga manlalayag. Mula sa dambuhalang pusit sa Bermuda Triangle ay halos lahat ng naglalakbay sa karagatan ay hindi pwede na hindi mabanggit ang mga ganitong kwento. Mga nawawalang barko sa mga nagdaang panahon at sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang kanilang kwento. May mga bagong teorya sa mga ganitong pangyayari na lumilitaw sa bawat henerasyon. Pero sa karamihan ng teorya sa mga nawawalang barko ay nananatiling nababalot ng misteryo. Narito ang 5 kwento ng di maipaliwanag na barko at ang pagkawala nito. Mary Celeste, taon ng paglaho, 1872. Ang barko na ito nakilala bilang the greatest maritime mystery of all time, pero hindi siya naglaho kundi ang kanyang mga tripulante at mga pasahero. Na minsan nakita itong barko ng isang Canadian brigantine noong December 4, 1872 na naglalayag na walang tao sa karagatan ng Azores sa isang maayos na panahon. Ayon pa sa nakakita na mag-iisang buwan na palutang-lutang ang barko at halos 6 na buwan na walang tubig at pagkain sa loob. Ang isang misteryo pa ay ang kanyang mga kargamento ay hindi man lang nagalaw, pati na ang iba pang mga personal na kagamitan ng mga pasahero at tripulante ay nasa tamang lugar kasama na ang mga mahalagang gamit. May mga ibang pahayag kung ano ang posibleng nangyari. Ang iba ay nagsasabi na ang lahat ng sumakay sa Mary Celeste ay maaaring pinatay at itinapon sa dagat ang kanilang mga katawan ng mga Ottoman pirates na malimit naglalayag sa karagatan. Subalit, ipinawalang saysay ng British officials ang posibleng pag-atake ng mga pirata o pagkakaroon man ng foul play dahil hindi man lang nakitaan ng sinyalis ng pagkakaroon ng bayolente na pangyayari. Isa sa mga tinitingnan at laganap na teorya ay nagsasabi na ang mga tripulante at mga pasahero nitong barko ay nasawi matapos sumakay sa lifeboat dahil sa natakot sila na baka sumabog ang barko dahil sa may karga itong mga barilis ng alkohol. USS Cyclops, taon ng paglaho, 1918. Nawala itong barko noong March 4, 1918. Nalulan ang 309 katao at nanatili na isa sa mga maraming buhay ang nawala noon sa US naval history na hindi direktang involved sa anumang gyera. Marahil ang barkong Cyclops ang isa sa pinakabantog sa mga nawalang barko noong early 20th century. Ang investigasyon ng Office of Naval Intelligence ay nagsiwalat na ang ship's master na si Captain Worley ay isang German-born Johann Friedrich Wichmann. Ang seryosong akusasyon kay Worley ay isa siyang pro-German sa panahon ng giyera at sinasabing nakipagsabuatan sa mga kalaban para ibigay ang barko sa kanila. Pagkatapos ng World War I, ang talaan ng German ay siniyasat para magkaroon linaw ang nangyari sa barkong Cyclops, kung nasa mga kamay ba ni Worley o kung sa atake ng isang submarino, ngunit wala silang nakita. Marine Sulphur Queen, taon ng paglaho, 1963. Ang SS Marine Sulphur Queen ay isang T2 tanker na barko
na nagkakarga ng molten sulfur. Nawala itong barko sa baybayin ng Florida kasama niya ang buhay ng 39 na tripulante na naging resulta sa mahabang litigasyon sa pagitan ng may-ari ng barko at sa mga pamilya ng mga nawawalang mga tripulante. Huling biyahe ng barko ay nagsimula noong February 2, 1963 palabas ng Beaumont, Texas na may lulan na sulfur na tumitimbang ng 15,260 tonelada. Ang barko ay tumitimbang ng 7,240 GRT. Pagkatapos ng 2 araw nang marating na nila ang Florida, nagpadala ang barko ng regular na mensahe sa radyo para magbigay ng posisyon ng barko. Subalit noong February 6 ay wala ng balita pa mula sa Sulphur Queen at idineklarang missing o nawawala. Pagkatapos ng 19 na araw ng paghahanap, ang nakita lang nila ay ang mga kagamitan na para sa mga tao at ilang mga debris, pero wala ni isa mang mga bakas ng barko o kahit sa 39 na tao man. Ayon sa investigasyon ng Coast Guard, napagtanto nila na ang barko ay hindi naglayag sa kadahilan ng hindi ligtas at hindi maganda ang karagatan, at ang huling balita ay iminungkahi ang 4 na dahilan ng pangyayari. Lahat ay tumutukoy sa di magandang disenyo at maintenance ng barko. Witchcraft, taon ng paglaho, 1967. Si Dan Borak at si Padre Patrick Horgan ay paalis ng Miami Yacht Marina. Lula ng yate ni Borak na 23-foot cabin cruiser na pinangalanan na Witchcraft sa gabi noong December 22, 1967 para saksihan ang espektakular na tanawin ng mga Christmas light sa Miami. Ang 2 lalaki na sakay ay huminto malapit sa buoy number 7, 1 milya ang layo mula sa baybayin nang may masagi sila sa ilalim. Kalmadong tumawag si Borak sa Coast Guard para ipaalam sa kanila na kailangan nila ang maghihila pabalik ng marina. Maraming rason para maging kalmado si Borak. Ang kanyang bangka ay unsinkable, ibig sabihin na yung parte sa ibaba ay ginawa para manatili sa ibabaw ng tubig. Marami pa siyang mga life-saving na gamit sa loob. Agad namang nagresponde ang Coast Guard. Subalit sa 19 na minuto ng pagtawag at pagdating nila sa lugar, ang bangka at ang 2 pasahero ay naglaho. Nilawakan pa ng Coast Guard ang kanilang paghahanap na aabot sa 1,200 milya ang layo ng kanilang paghahanap. Naglayag pa sila papuntang Gulf Stream na baka ang bangka nadala ng agos doon. 6 na araw ng paghahanap, halos 24,500 kamilya ang kanilang naabot. Subalit kahit man lang sa kalitliitang bakas o pahiwatig man lang kung nasaan ang bangka na Witchcraft at 2 pasahero ay wala. Walang maibigay na paliwanag para sa Witchcraft nang bigla ang pagkawala nito. Walang ebidensya na maaaring ipahiwatig kung ito ba ay lumubog. Lahat ay nag-aakala na ang Witchcraft ay nawala ng di inaasahan, na kahit si Borak ay hindi na nakapagpaputok ng flare gun nung nasa bangka siya. Intrepid, taon ng pagkawala, 1996. Noong October 1996, 16 katao ang ibinalitang nawala pagkatapos nilang lisanin ang kanilang sinasakyang yate na Intrepid, paalis sa Fort Pierce, Florida. Ang mga pasahero ng 65-foot yacht ay nagpadala ng Mayday na tawag na nagsasabi na ang kanilang sinasakyang yate ay palubog at halos lahat ng sakay ay nag-uunahan sa life raft. Ang Coast Guard ay nagbalita na ang dagat sa lugar na yon ay maalon na tumataas ng 7 feet. 4 na aircrafts ang nagsiyasat magdamag hanggang sa pagsikat ng araw sa life raft. Pagkatapos galugarin ang 6,000 square miles ng lugar, ay inihinto na nila ang paghanap sa Intrepid at sa 16 na pasahero na hindi makita. Salamat po mga kauna sa panonood.